Pababatisan ko kayo para sa ating panimula. Dinanyahan ko rin na ilagay natin ang ating mga puso ngayong gabi dahil i-welcome natin ang Lord sa mga buhay natin. Ang pagtitipon na to ay hindi maging kapatulad ng ating physical na pangangatawan, pagkos maging kalakasan ng ating spiritual. Umpisahan po natin ang gawain na to sa pananalangin. Yumuko po tayo at manalangin tayo sa ating dakilang Diyos. O Diyos, makapangyarihan ka sa lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong gabi na pagsasama at pagtipon sa pangalan mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdako mo sa aming ligtas sa bahay panambahan nito, Lord, upang i-glorify, upang masalamatan ka, Panginoon, upang ibigay sa iyo yung nararapat na pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga araw na sinasamahan mo kami. Salamat sa mga answered prayers. Salamat sa mga panalangin na hindi mo pa ibinibigay, Panginoon. Salamat sa pagtuturo sa bawat isa, Panginoon, na nararapat kang sambahin sa buhay namin with or without your blessing or the answered prayer, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kasama ka namin sa araw-araw. At alam ko, Panginoon, na hindi pa namin binubukhang aming bibig, Panginoon, ay alam mo na ang gusto mo nito, Panginoon. Let our will be like to your will, O God. And may our prayers be granted for your glory, Panginoon. At ang mga bagay na hindi para sa amin, Lord, tulungan mo kami na magkaroon ng peace para palayanan ito, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, ibinibigay namin sa iyo ang lahas, ang buong puso namin, Panginoon, upang makarating sa lukluhan mo, Ama, ang pagsamba, ang pagpupuri, Panginoon, ang pag-ibig namin sa iyo, God. Maraming salamat, Lord, at tulungan mo kami sa pagsimula ng gawain mo, Panginoon. Samahan mo kami hanggang sa pagtatapos. Maramdaman namin ang presensya mo, ibuhos mo ang iyong pagpapala, Ama. At may bigay at may balik namin sa iyo na nararapat para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, masaya ako mga kapatid na dito naman tayo lahat para magbigay ng papuri sa Lord. Masaya din po ba kayo na nandito kayo ngayon to glorify our Lord?
Praise the Lord. Pinapakan po natin ng Diyos. Dahil binigay sa atin ng ating Panginoon, kalayaan. Amen. So, laking bagay yun mga kapatid. Inalis tayo sa pagkakabihag, sa pagkakagapi ng ating Panginoon. Dati, pagkakataon dahil kahit gusto mong magpuri, gusto mong sumamba, gusto mong gawin ang para sa Diyos, hindi natin gawa yan mga kapatid dahil hindi tayo malaya. Ngayon, bagamat nagagawa natin yon, kaya lang puro alay natin yun sa kaaway. Pero ngayon, kapag sasayaw ka, isipin nyo, di ba? Dati, sumasayaw-sayaw pa tayo sa mga disco-disco ba yun? Yung mga usong sayon. Hindi ko na alam mga usong sayon. Tandaan nyo ba yun sa mga matatanda natin sa church? Ano yung mga sayaw nyo dati, mga kapatid? Yung tipong may mirror ball pa sa gitna. Tapos may strobe light. Tapos, ganun-ganun lang, di ba? Ano yun? Sayaw rayuma. Yung sayaw ng mga may rayuma. Pero tignan nyo naman ngayon. Biniyayaan tayo ng Lord. Diba? Yung sayaw natin, dance with the Lord. In fact, David himself, sinabi niya yun, di ba? Sumasayaw siya sa Panginoon. The time that the Ark of the Covenant, mga kapatid, dinala, sumayaw niya si David, nagpuri yun sa Panginoon. Di nga niya namalayan eh. Sa sobrang tindi ng pagpupuri niya, wala na siyang pakialam sa suot niya, hinubad niya yun, mga kapatid. Okay? Sa purihin ng Diyos. Sige po, tayo po yung manalangin, Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat una sa lahat ang pagpapalaya mo po sa amin mula sa pagkakaalipin, sa gawa ng kaaway, sa kasalanan. Maraming salamat, O Diyos. You set us free from the bondage of sin. Thank you so much, O God. Isang mabiyaya at malaking bagay po yun sa amin. Ngayon, Lord, malaya kami makakapakinig ng iyong mga salita. Isa rin pong malaking bagay po para po sa amin, Ama. Thank you so much, O God. At pinupuri ka po namin. Ang aming samot dalangin, samahan niyo po kami in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Sige po, makaupo na tayo mga kapatid as we continue our series from the book of Galatians. So, dudugtong na natin mga kapatid sa verse 16 na tayo. I hope matapos natin tong 11 verses siguro to 16 to 26. Pinaka-team po nito, ayun, eksakto, walking in the Spirit and the freedom that the Lord God produced. Ano yung freedom na yon? Yun yung godly character po natin. Okay? So, again, yung Galatians ay mahalagang maintindihan po natin yung historical background po niya. At ang Galatians ay very strategic po siya. At ako naniniwala, isa to sa mga inalaw ng Lord talagang mapuntahan ng mga manggagawa niya, especially si Apostle Paul, para ang mga tao po dito ay makakilala sa Panginoon. At higit sa lahat, yung kanilang nature, yung kanilang character, yung kanilang behavior, yung kanilang mga paniniwala, ay maituwid po yun, mga kapatid. Bakit? Kasi yung kanila pong mga practices ay hindi malayong mga practices din natin nung wala pa tayo sa ating Panginoon. Then the next one, yung dinistort nila yung gospel ng Panginoong Jesucristo, which is the gospel of the grace of the Lord Jesus Christ. Inayos po yun ni Apostol Pablo o pinangaralan po sila ni Apostol Pablo. So after defending by Apostle Paul, yung tinatawag na everyone is justified by faith and we don't need to follow the law, kung iniisip natin that the law will be included in the salvation. No, it's not. Sabi ni St. Paul, your faith is enough and you have to follow and obey what will the Lord will say regarding to your salvation. So, ngayon, itong chapter 5 from verse 16,
isa sa mga tema po dito mga kapatid, now we are believers. Ano ngayon yung atin pong ipapamuhay? That we are no longer under the law. Kasi wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Ang tanong ngayon, paano tayo mabubuhay? Sila kasi noon, they have rules to follow. They have laws na nag-command po sa kanila. This is how they follow. But unfortunately, wala nga pong nakasunod po doon. But then, the Lord Jesus Christ, through Apostle Paul, gave the answers. Binigay niya po sa atin yung sagot at dito po sa ating pag-aaralan. Saan po yon? Na tayo ay hindi tayo sumusunod dahil sinasabi ng batas, kundi sumusunod tayo mga kapatid dahil yun yung naging nature natin na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, as a believer, as the Lord Jesus Christ believers, tayo mga kapatid ay mas higit pa sa batas. Parang ganito yan eh. Halimbawa, may nakalagay dyan, bawal magtapo ng basura. So, definitely, hindi tayo magtatapo ng basura doon. Bakit? Kasi may nakalagay. Now, kung tatanggalin natin yung kautusan na yon, walang magsasabing bawal magtapo ng basura doon. So, hindi ibig sabihin na walang nakasulat, magtatapong ka na ng basura. Bakit? Kasi yung pagtatapo ng basura ay nakakadumi yun sa paligid. Okay? Kaya mas higit pa doon eh. Hindi dahil sa inuutos, kaya ka sumusunod, kundi kung ano yung matuwid, ano yung righteous, yun yung ginagawa po natin. Naintindihan niyo po? Parang dito, wala naman nagsasabing bawal dyan magtapon ng basura. Pero, hindi ka magtatapon dyan. Dahil ba walang sinabi, pwede mo nang gawin. No, it's not. Sa Bible, yun po yung nilagay ng Lord sa ating mga puso with the letter of Apostle Paul. So tayo ngayon, we are not led by the laws or yung Old Testament ceremonial laws. We are led ngayon by the Spirit of the living God. Ngayon, ito yung sabi ni Saint Paul. First one is that we have to walk in the Spirit and you should not fulfill the lust of the flesh. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. So this is how we live. This is how we live. Ano sabi dyan? We have to walk in the Spirit. We have to walk in the Spirit. Now, ano po yung ibig sabihin on the first phrase, mga kapatid? Ang walk kasi dito ay hindi lang simpleng maglakad. Hindi lang yung nakakita ka dyan, lakad ka na. No, it's not. Ang walk niyan from the original translation, it means yung continuous living or lifestyle po natin. Hindi yung naglakad ka lang, dinaanan mo, tapos na. No, it's not. Ito'y tuloy-tuloy o lifestyle na po natin to. Dahil ang mga mananampalataya, tinawag po tayo, araw-araw ay susunod po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng alin? Impluensya at turo sa atin ng Espiritu Santo. Makikita niyo po yung phrase na yan. Nabi ko sa inyo, magsilakad kayo. Saan? Sa Espiritu. Now, ang flesh dito, hindi lang siya nagre-refer, mga kapatid, sa physical. Kundi nagre-refer siya dito, yung makasalanang katawan natin, yung lupang katawan, dahil kasi yung nature po nito talaga, mga kapatid, ay nag-u-oppose sa gusto ng Diyos. Yan talaga yun eh. Ang gusto nito ay kalayawan, ang gusto nito, mga kapatid, ay mga pita ng laman, ang gusto nito, mga kapatid, ay paglalasing, etc. Yan po yung pinapaiwasan na sa atin dahil hindi ka na bound, hindi na tayo nakakulong dyan sa bagay na yan. Kaya how are we going to fulfill if we are dead to sin? Di ba sabi nga yan ni Saint Paul, paano pa ako magkakasala kung patay na ako sa kasalanan? Okay? So, para yun mapatay, mga kapatid, kailangan po nating parate na saturated tayo ng Espiritu ng ating Panginoon. Now, yung victory dito mula doon sa tagumpay over sa sin po natin ay hindi lang po siya simpleng, wow, natapos na sa cross of Calvary, and then later on, akala natin gano'n na. No, it's not. Yung ginawa ng Lord, okay na po yun. Tapos na talaga at nanalo na siya. Ngayon, ang problema nun,
yung, yung deliver sa atin nun eh. Naintindihan niyo po? Yun yung kailangan nating sa araw-araw na mapaglabanan. Yun yung sa araw-araw na kailangan natin maipagtagumpay. Kasi si Lord, ginawa niya na po yung parte niya. Naintindihan niyo po? Nag-sacrifice siya, naghirapan siya, pinako siya sa krus, then later on, mga kapatid, namatay siya. Pero, hindi po doon nagtapos ang kwento. Nabuhay siya maguli, at yung pagkabuhay niya muli, yun yung tumuldok ng ating kalayaan. Yun yung tumuldok ng ating tagumpay. Ito na yon, sabi ng Lord. So here, number one, we have this assurance na kapag itutuloy mo lang, magpapatuloy ka lang, magtatagumpay ka laban sa laman. Naiintindihan niyo po? Kaya lagi tayong pinapadepende ng Lord sa Espiritu Santo. Tingnan niyo po yan. Ang sabi po dyan, mga kapatid, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Marami kasing mga mananampalataya, kahit po sa ngayon, no, gusto nilang i-overpower o overcome yung temptation, kaya lang gusto nila ito sa pamamagitan ng kanilang sariling diskarte. Hindi mo yan mapagtatagumpayan. Kasi ang tanging pamatay sa laman ay mabuhay ka sa Espiritu. Naintindihan niyo? Ang tanging pagiging panalo mo o ma-overcome mo yung laman ay sa pamamagitan ng paglakad natin sa Espiritu Santo ng ating Panginoon. So dito si Pablo, tinuro niya na yung victory nang gagaling saan? Sa mga taong puspos ng Espiritu ng Diyos. So paano ngayon lumalakad? Sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng scriptural reading, meditation. Yan yung kailangan po natin ngayon, mga kapatid. Kasi hindi mo talaga kakayanin ang gawa ng laman. Si Joseph, tinakbuhan yung gawa ng laman. Kahit na harap-harapan na sa kanya, nagpakita yung babae, asawa ni Putipar, hindi naman kukuha ng pangit yun, mga kapatid. Siyempre, si Putipar, may katungkulan yon. So, malamang, maganda asawa niya. Pero si Joseph, dahil siya'y filled ng Espiritu ng ating Panginoon, madali niya pong natakasan yon. Ano pa? Babad siya sa panalangin. Lagi siyang nagpipray. Meditate siya ng salita ng ating Panginoon. So, yun talaga, mga kapatid, ang panlaban. Lagi niyo po yung tatandaan. Nagigets niyo po? Buhay ba kayo? So, pangalawa, for the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh. So, magkaaway talaga to. Excuse. Meron talagang internal battle dito sa ayot mo sa gusto. Hindi lang to simpleng anong kalooban ang masusunod, kundi meron talagang humihilagpos na laman sa atin. Kaya hindi pwedeng magkasundo yan. Kaya hindi ba minsan mapapansin ninyo, may mga baluktot na katuwiran. Kanina lang nanonood po ako, sabi ng isang nagtanong sa isang pastor, ako ay bisexual, sabi niyang ganon. Tapos, bisexual ako, marunong ako magmahal ng babae, nagmamahal din ako ng lalaki. Sabi niyang ganon. Then, she quoted stories from the Bible dahil ganun daw si Kristo. Lahat naman tinatanggap. Tapos, in example niya, yung babae na nagkasala at babatuhin, pero sabi ng Panginoon, batuhin. Bakit? Kasi kahit daw yung taong yun ay makasalanan, hindi daw kinundina ng ating Panginoon. So, it sounds good, mga kapatid, pero kulang yung kwento. Ang gusto niya lang palabasin, na kahit sino pa sila, ano pa siya, dapat tanggapin sila. Nagigets niyo? Tanggap naman natin sila, walang problema. Pero yung kwento na kinote niya, alam niyo ba yung dulo nun, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, sino sa inyo walang kasalanan? Siya yung unang bumato. Okay? Now, pagkatapos nun, ano po yung nangyari? Nag-alisan po sila lahat. Yun pala yung unang sinabi ng Lord, sino ang walang kasalanan, siya yung unang bumato. So, ibig sabihin nun, nakilala nila at sila makasalanan. So, lahat tayo dito, o lahat sila doon, ay tinanggap ng ating Panginoon. Kaya lang,
sa pagbibigay ng Lord ng oportunidad para lumapit, anong ginawa nila? Naglayasan po sila. Ang mabigat doon, yung pangalawang eksena. Sabi niya sa babae, hindi rin kita ikokondena. Hindi. Pero sabi ng Lord, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Yun yung dulo ng istorya. Mahal ng Lord ang tao, pero hindi niya mahal yung ginagawa nating masama. Pero may pag-asang binigay ang Lord sa atin. Kaya nung sinabi yun ng ating Panginoon, go in peace and sin no more. Yun yung problema ng ilan. Alam niyo kung bakit? Kasi sinasabi nila na sila'y nagmamahal sa Diyos. Sila'y dapat tanggapin din ng Panginoon. Walang problema doon eh. But on the last part, may bilin ng Panginoon. Yun yung ayaw iwasan ng tao. Ang sabi ng Lord, humayo ka, malaya ka, pero wag ka nang magkakasala. Naintindihan niyo po? So, ganito yung ibig sabihin nito. Magkaaway yan. Hindi mo talaga pwedeng sabihin, ang Diyos ay mapagpatawad, mahal niya ako, tanggap niya ako, habang tayo, mga kapatid, ay nagpapakalublob sa kasalanan. Hindi ganon ang biyaya ng Diyos. Naintindihan ninyo? Ang biyaya ng Lord, pinumulat tayo na wag na tayong magkasala. Hindi gagamitin ng biyaya para gawing lisensya na ang Diyos ay mahabagin at nagpapatawad, saka tayo paulit-ulit nagagawa ng kasalanan. Mali pong kaisipan po yun, mga kapatid. Dahil ang totoong pinalaya ng Lord, patay na sa kasalanan. Hindi mo nagagawin. Kaya nga nag-aalburuto tong laman na ito. Kaya nung sinabi ni Apostol Pablo, for the flesh lusts against the spirit, magkaaway po yan. Kaya wag niyo yung pagbabatiin, mga kapatid. Walang peace sa dalawang yan. 17 na tayo, King. See? Ano yon? There is an internal battle. Every believers, mga kapatid. So, yung ating mga katawan, yung ating espiritu na niredeem na ng ating Panginoon, wag na nating hayaan na mabihag uli ng kaaway. So, ulitin ko ha, paano tayo makakalaya? Go to the basic, back to the basic, mga kapatid. Pray, back to the basic, attend Bible service, yun yung magpapatibay sa atin. So, there is a struggle here. Ano ibig sabihin po nun? Ebidensya talaga yan na merong labanan. Kasi, totoo naman po yun, mga kapatid. Ang mga mananampalataya, ito sa totoong buhay, hindi tayo basta-basta bibitawan ng kaaway. Lagi tayo niyan. Lagi tayo niyang babanatan. Lagi yang may laban sa atin. Hanggat hindi pa natatapos ang mundong ito at di pa sila tinatapon, araw-araw po yan. Meron tayong labanan sa atin. Now, matuwa po kayo doon. Alam niyo kung bakit? Kasi may lumalaban sa loob na natin. Unlike no unbeliever pa tayo. Naisip nyo nung unbeliever pa tayo, kung ano'y pagawa sa atin ng kaaway, madali lang nating nagagawa. Bakit? Kasi walang battle. Ang namamayani sa atin ay ang alin? Ang espiritu, ang kaaway, mga kapatid, at hindi ang espiritu ng Diyos. Kaya di ba, papansin ninyo, pag inaya ka sa ganyan, gusto ng ganito, wala man lang labanan eh. Lalo na pag nalubog ka na sa kasalanan. O, inom tayo. Minsan, ikaw pa nag-aaya. O, tara, ganito tayo. O, tara, sugal tayo. Bakit? Wala kasing kalaban sa loob yun eh. Naintindihan niya? Wala kasing pagkapuspos pa tayo ng Espiritu ng Lord. Hindi pa nananahan sa atin ang Espiritu ng ating Panginoon. Pero tinanggap na natin ang Panginoon, mga kapatid, dahil tayo'y nasa laman pa rin. Nandito pa tayo sa libutan. May nanahan sa ating Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Kaya lang yung laman, mga kapatid, ayaw niyang umalis. Kaya nakikipaglaban yun. Kaya mapalad ka, ibig sabihin nun, may kakaibang nangyari na sa iyo. There is what we've called mga surprise spiritual warfare na dyan. Ang magtaka ka kapag wala kang labanan. Naintindihan niyo? Doon ka magtaka. Halimbawa, Bible study, wala lang sa iyo. O kaya Sunday service, parang wala lang sa iyo. Umabsent ka, wala kang pakialam. Walang labanan eh. Pero, pag may labanan na, papaalalahanan ka ng Diyos. Linggo ngayon, bumangon ka na. Yung tipong malamig, oh Lord, ang hirap, Panginoon. Di ba? May labanan na.
Pero kung linggo ngayon, tapos petics ka pa rin, titigan mo yung oras, alas 8 ang service, bango ka, alas 8 rin, mga 10:30 pa naman matatapos yun, aabot po yan. Walang labanan yan. Nakikita ninyo? Sa tithes, pag hindi pa natin kaya na isoli sa Panginoon ang para sa Kanya, walang labanan yan. Pero kung talagang medyo, Lord, ang bigat nito dahil pambili to ng pambili to ng gatas ng lola ko. Kaya, Lord, pampostiso to ng lola ko. Di ba? Lord, pambayad ko sa tuition ng anak ko. Pero uunahin kita dahil sa iyo to, Panginoon. Labanan yun. Di ba? Naintindihan ninyo? Pero, kung walang ganong mga bagay na sa iyo, matik na kaagad. Kasi may mga alam mo ganyang Kristiyano. Ang Sunday sa kanila parang baliwala. Yung iba pa nga pumupunta ng mga probinsya, tinatapat pa talaga. Okay, nagsiswimming, nag-outing, tinatapat pa talaga sa linggo. Tapos wala man lang nararamdamang pagkonsensya. Nakita mo pa sa mga post mga kapatid, yun yung nakakatakot. Pag wala ka ng labanan, ibig sabihin, baka mamaya, wala nang lumalabang espiritu sa iyo. Naiintindihan niyo po? Okay. So, yung unbelievers, hindi niya yan nare-recognize. Walang conflict sa unbelievers. Naalala ko yung, pinento ko sa inyo, yung doon nga kala Pastor Dom, yung isa, inaya niya mag-church. Magsisimba. Isa rin, magsisimba. Yung isa, inaya niya, mga kapatid, oo, pumuo na, nakabihis na. Tapos biglang may dumaan na kaibigan daw. Nung kaibigan, mga kapatid, naaya siya sa inuman. Walang labanan, umantid sa inuman. Tapos, nag-drive siya, nakamotor yun, alam ko nabangga ngayon siya. Nakabangga yata ng isang sasakyan. O di gumastos pa siya. So ano nangyari? Sabi nung kanyang kaibigan, sana sumama na lang tayo dito. Anong punto doon mga kapatid? Wala lang sa atin Anong unbeliever tayo? Di ba pinapaatin tayo? Punta ka naman sa church. Invite kita. Wala, di ba? Saka na lang. Wala sa labanan. Wala pa tayo Espiritu Santo noon Pero na may Espiritu na tayo ng Panginoon, hindi ka na dapat imbitahin. Matik na sana sa iyo yun. Nagigets ninyo mga kapatid? So tiyakin natin na may warfare lagi sa atin at pagtagumpayin po natin mga kapatid ang ating espiritu. Yun yung pinaka-kailangan po natin. Ano sabi diyan? 17 na tayo. Sapagat ang laman ay nagnasa ng laban sa espiritu. Kalaban espiritu laban sa laman sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban. Nagkakampi Nagkakalaban. Kaya nga minsan pag nagpipray ka, sino dito nakakadanas yung pagod na pagod ka na tapos magpipray ka? Oh Lord. Totoo yun. Ako minsan dadanas ko yun. Lalo na naman ngayon, nagtatrabaho ako. Pagod na yun. Kanina nga, inaangat ko na yung paa ko Baka makita nyo ako, nakaangat yung paa ko. Kasi utos ng doktor yun. Diba mayroong, yung paa ko medyo namamaga. May manas ang tawag din. Sabi sa, manas ba yan, taba? Manas sa akin, mga kapatid. Bakit ba? Wala naman ako sinabi Manas. Sabi niya, patubig yan. Iangat mo pag matutulog ka. Maglagay ka ng unan o kaya patungan. Problema, pag nakatagilid ako, hindi ko naman maipatong. So, labanan ko rin yun. So, saan na ba ako? Punta doon. Kaya ako siya inaangat. Kasi kailangan maibalik yung tubig sa katawan ko, hindi lang daw nasa paa. So ako rin, may labanan. Kasi ayoko uminom ng gamot talaga Yung mga matawag dyan. Kasi mga gamot-gamot. Gusto ko kasi mga herbal iniinom. Okay? Hindi ko sasabing masama yun. Kung kayo, yun yung payo ng doktor, uminom kayo nun. Saan na tayo? Ayan na. Laban sa laman, sapagat ang mga ito ay magkalaban. Nagkalaban talaga yan. Upang wag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Grabe, no? Upang wag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Ito kasi ang talaga natin pinapabita Yung laman. Mabigat yan. Okay?
So, check natin mga kapatid. Ano ibig sabihin po nun? Now, si Apostol Pablo naman, mga kapatid, hindi naman niya sinasabing alisin yung moral standard sa atin o yung mga utos ng Lord sa lumang tipan. Hindi naman po ganon. In fact, mga kapatid, tayo ay wala na sa sistema ng kautusan sa lumang tipan. Kaya tayo, bilang mga mananampalataya, ganito na tayo lalaban. Di ba sa Old Testament, sasabihin sa'yo, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya. Ang daming puro wag. So you are driven by the rules. Okay? Kaya minsan, akala natin yung laban na iyon, yun yung nilalabanan mo. Hindi natin alam, mga kapatid, na doon tayo nabibihag minsan sa mga ganung bagay. Bakit kanya? Kasi pag ikay nasunod mo yung bagay na yon, lumalabas para bagang ikaw ang may kakayanan na para ma-overcome mo yon. Okay? Kaya si Lord dumating sa atin, kasi sabi ng Bible, walang nakasunod sa batas. Ngayon, pagdating sa atin, na-overcome natin, may labanan ha, na-overcome natin yung mga gawa ng kaaway, yung mga labanan natin, hindi sa galing natin, hindi sa husay natin. Bakit? Kasi nanahan sa atin ng Lord, yun yung nagbibigay ngayon sa atin ng mga tagumpay. Naintindihan niyo kung gaano kaganda tong kwento na ito? Okay. Ngayon, ano yung mga lesson dito bilang mga sa atin bilang mga mananampalataya? Hindi lang tayo sa pagyakap o pagpapanatili ng utos ng Lord kasi lampas na nga tayo doon bilang mga mananampalataya. Kundi dahil nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon at yung relasyon natin sa Diyos na yon, mga kapatid, yun yung nagpapabago sa atin araw-araw. Kaya tayo nagtatagumpay. Naintindihan ninyo? Parang ganito yan eh. Di ba, tayo mga tao, pag may dumadating sa ating special na tao, special na bagay, somehow napapabago tayo nun eh. Tama? Halimbawa, meron kang mahal na tao. Dahil ayaw mo siyang masaktan, yung ginagawa mong mali, hindi mo gagawin yon. Kasi ayaw mo siyang masaktan. Bawa, magbisyo ka. Sasabihin mo, hindi na ako magbibisyo para sa iyo. Sino nag-drive sa iyo? Yung pagmamahal mo sa kanya. Kasi nakakita ka ng figure. Halimbawa, nakatanggap ka ng magandang trabaho. Sasahod ka ng malaki. Tingnan natin na isang maleta, mga kapatid, ang sahod mo. Buwan-buwan. Ang ugali mo, tanghali ka gumising. Okay? Pero sabi nung employer mo, ang pasok mo ay alas 8. Kailangan nandito ka na alas 8. So ano ngayon yung nagtutulak sa iyo para pumunta ng maaga doon? Yung pagmamahal mo sa sahod, pagmamahal mo sa trabaho. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Ngayon, yung iyong katamaran sa paggising sa umaga, nagiging tanghali ang gising mo, matatabunan nyo kasi may mas malaki ang tinitingnan eh. Naintindihan niyo po? Yun yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. Pag maliit ang tingin mo sa Diyos, yung relasyon mo sa Panginoon, maliit lang ang tingin mo sa relasyon mo sa Diyos, ibig sabihin, malaki pa rin ang relasyon mo sa kaaway. Pag ang relasyon mo sa Diyos ang pinakamalaki, maliit lang, mga kapatid, o wala ang relasyon mo sa sanlibutan o sa kaaway. So ano ibig sabihin nun? Tayo, bilang mga mananampalataya, trinatransform tayo, mga kapatid, ng relasyon natin sa Panginoon ng relasyon natin sa Panginoon sa pamamagitan ng alin? Ng pag-unawa natin sa pagmamahal na binigay niya at yung pagmamahal na binalik natin sa Kanya. Naintindihan niyo? Nandiyan ba kayo? Bakit kayo umaatin ng gawain? Bakit tayo nagpipray sa kapwa natin? Bakit tayo nagwo-worship? Alam nyo, sabi sa Old Testament, di ba, sambahin ng Diyos, sambahin. Pero tayo, nung dumating tayo sa Lord, bagamat yun ay utos, higit na sa atin ang katuwiran na yun. Naging automatic na sa atin. Not just that we follow the command of God, higit na doon. Bakit kanya? Kasi naging likas na sa atin sumamba sa Diyos.
Kahit hindi tayo utusan ng Diyos na sumamba, sasambahin natin ang Diyos. Nakukuha niyo po, mga kapatid? Nandyan na dapat ang kaisipan natin. Kahit hindi sabihin ng MC, itaas ang mga kamay. Dahil gusto nating magpuri sa Diyos. Hindi tayo na ang tawag dito, hindi tayo nababalot ng mga utos na sinasabi sa pulpito. Kaya minsan nakakalungkot, may mga MC pagod na, hirap na, o kaya mga mananampalataya na mga kapatid, purihin natin ng Diyos, purihin natin ng Lord. 4 lang sila pupuri sa taas, 5 lang sila. Yung hirap na, ano to, hindi na nga dapat sabihin yun eh. Automatic na sa atin yun eh. Amen? Dapat na marinig mo pa lang sa isang mananampalataya ng bawa, MC o song leader, purihin natin ng Diyos. Kayong mga nakaupo, nakatayo, mga kapatid, pinupuri natin talaga ang Lord eh. Sinasamba natin eh. Yun yung lalim ng transformation na binigay sa atin ng Diyos. Pero kung wala, mga kapatid, yung lalim ng relationship na yon sa atin, sa Panginoon, wala, hindi matatransform yun. Kahit mangalay na yung bunganga at dila, mga kapatid, sumigaw na yan, wala kang pakialam. Walang motibasyon sa iyo eh. Walang nagdadrive sa iyo para gawin yun. Bakit? Kasi baka mamaya, nasa laman pa tayo. Naintindihan niyo? Ngayon, ito yung matinding paliwanag ni Apostol Pablo. 18 mo muna. Natapat kong kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. So dahil may patnubay ang Espiritu ng Lord, hindi na tayo napapasakop sa kautusan. Hindi naman tinanggal ang kautusan, kundi mas higit na tayo, mga kapatid, na hindi tayo lang sumusunod dahil inuutos. Sumusunod na tayo dahil mahal talaga natin ang Diyos. Amen? Parang sa bahay, hindi mo na sabihin sa anak mo, nak, hugasan mo yung plato, nak, magsaing ka, nak, ilagay mo ito. Parang automatic sa'yo dahil doon ka nakatira, hugasan mo yung plato, lilinisin mo yung bahay, aayusin mo yung mga gamit na nakakalat. Bakit? Kasi doon ka nakatira eh. Matik na sa'yo yun eh. Pero kung hindi yun ang pakiramdam mo, ay grabe. Wala lang, para ka lang bisita doon. Okay? Now, ano yung mga gawa ng laman? Hinati ito ni Apostol Pablo. Sexual immorality, impurity, sensuality. Diyan nag-start, mga kapatid. Sabi dito sa the works of the flesh are evident. Okay, adultery, fornication, tsaka uncleanness. So ito yung mga sexual sins. So medyo mabigat to, mga kapatid. Actually, yung ganitong bagay, parang 2 piso na lang sa paligid eh. Wala na to. Pero sa Bible, mga kapatid, karumal-dumal to sa Diyos. Maniwala po kayo. Maraming mga tao ganito. Maraming mga nasa sitwasyon ganito. Sexual sin, sexual immorality, yung impurity, mabigat to sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po to binibirong kasalanan. Bakit? Naalala niyo po kung saan to nilagay sa Book of Galatians? Anong meron sa Galatians? Sa Galatia? Sa introduction natin, mga kapatid. Naalala niyo pa? Laganap po sa kanila tong matinding kasalanan. Laganap sa kanila yan. Sexual immorality, yung karumihan, yung impurity, sensuality. Si Diana, God of Beauty, yung tawag doon, mga kapatid. Doon naman siya sa di ba, sa 7 churches. Pero hindi lang po yun ang tinutukoy. Sa kanila pong lugar, parang normal lang na ginagawa nila ang bagong iyon. Naintindihan niyo po? Alam niyo sa medieval ages, may mga rules sila o kaya may mga batas po sila, mga kapatid, na kapag halimbawa ang isang babae ay pinatay yung kanyang asawa, nagiging balong siya. Ngayon sa korte, para halimbawa ay nagkakasuhan, kapag ang babae ay pinatawad niya yung lalaki, alam ba kung anong gagawin ng lalaki? Hahalikan niya sa labi yung babae. Tanda yun
nang pinatawad niya na yung lalaki. Maraming sumasaksi doon. Andun yung judge, andun na. Nakita niyo mga kapatid, parang wala lang sa kanila. Ang mga babae, tinuturing na lang nila yon mga sex slaves. Ganong kabigat ang kasalanan ito. Ngayon, lantaran po mga kapatid. Lantaran to sa atin. Grabe. May mga tao na sa ganyang estado, sa ganyang relasyon, minsan o madalas nga, marami nasa church pa eh. Mag-asawa, pero hindi kasal. Minsan naayain mo pa. Kaya nga ako kumuha ng lisensya, isa yan sa target talaga natin eh. Yung mga hindi nagpapakasal, subukan nyo magpakasal sa pare, ang laki ng sisingilin. Magpakasal kayo sa ibang pastor, ang laki ng sisingilin. May bayad yun. Pero dito sa church, walang bayad, ayaw pa nilang ayusin. Tapos nabubuhay tayo sa ganoon, nabubuhay ka sa ganyang bagay. Hindi ka ba, I mean, kahit anong puri mo dyan sa Diyos, kahit anong samba mo dyan sa Diyos, pag dyan ka nabubuhay, anytime na mag-rapture, titiyakin ko sa iyo, hindi ka aakyat ng langit. Masasayang lang lahat eh. Naintindihan niyo ba yun, mga kapatid? Kahit sabihin mo ang Diyos ay mapagmahal, pero pag nabubuhay tayo sa ganong karumihan, ay nako, delikado po tayo. Buhay ba kayo? See? Yung impurity, yung karumihan, sensual, yung paligid mo. Mga nakapost sa Facebook, mga wala nang ang boundary ngayon, mga kapatid. Grabe. Walang boundary. Dati, may mga MTRCB pa para, kasi walang Facebook dati, ipifilter pa nila eh. Alam nila kung dapat itong palabas o hindi dapat. Dumating pa nga sa punto yung babae sa billboard sa sa EDSA, kasi may mga billboards diyan na ang poster o yung mga nakalagay ay mga babaeng nakatupis. So yung mga driver nakikita nila yon. So sabang mga bangga na. Kaya pinagbawal yun, mga kapatid. Pinagbawal. Ngayon, ano nangyari? Nag-evolve yung ganung bagay. Nasaan na nilagay? Sa Facebook. Hindi mo na mapipilter ang Facebook. Sky's the limit na yun. Napakialam mo. Diba? Dadrive ka, tapos nakakapanood ka ng hindi magandang bagay doon. Diba? Kaya, isa sa hinighlight po yan ni Apostol Pablo. Naging modernized lang yung sexual sin sa sa atin sa panahon ngayon. O yung pa nga, yung anong June ngayon, di ba? Ano yung sinasabi ng isang artista, Pride Month? Pangalan pa lang, nakakatakot na eh. Pride. Pero mo kunin mo yung month, tapos gawin mo pride. Tapos sasabihin niya, at anong standard meron ka nun? Tapos yung mga tao sumusunod, nakikinig sa kanya. Sipin mo itong taong ito, mga kapatid. Hindi man ako galit niyan kay BC na yan, mga kapatid. Yung kay Vice ganda, pag-ingat kayo. Ako, sa inyo, sa church, ayoko kayong manonood ng taong yun. Ayoko papanoorin yun. Hindi kayo talaga makakapulot ng magandang bagay dun. Saliwa utak nun, mga kapatid. Wala kayong mapupulot ng magandang bagay dun. Maniwala kayo. Ayan, pati kayong nanonood sa YouTube, nanonood sa Facebook, iwasan niyo po yung ganung tao. Ang lakas ng espiritu nun, mga kapatid. Kaya niya magsalita na mahuhuk ka sa sasabihin niya. Kaya niyang baluktutin ang tama. May espiritu talaga yun ang kaaway eh. See? Ipagmalaki. Icon siya sa Pilipinas. So kung ano sasabihin niya, papansinin. And it seems right. Pwede na. Bakit? Para yung mga ginagawang kasalanan ay masabing tanggap na at okay na ito. Grabe, no? Kaya tayo, tumitindig tayo sa katotohanan. Okay? Wala pa sila, wala pa tayo rather sa mundong ito, mga kapatid. Yung katotohanan na yan, nandyan na. Sinulat na yan. Kaya hindi mo pwedeng baliin yan. Amen? The next one, yung mga religious sins natin. Idolatry, sorcery, yan. Laganap din po yan. Parang nagkaroon ng ngayon, ha? Ano ba yun? World Cup? Ano ba yun, men? World Cup? World Cup ba yun? Yung nag-start sa All-Seeing ay, nakita niyo, kanina pinapanood ko siya, dinibank nung isang Christian, lahat ng mga nandun yung
Ano matawag doon? Eyes of Horus. Ano matawag doon? Ano? Eye of Horus. O di ba? Nandun yon. Tapos all-seeing eyes. Mga Illuminati. Pyramid sa Egypt. Tapos yung Babylonia, mga kapatid. One world government. Sumakay yung babae, mga kapatid, doon sa mundo, sa ibabaw ng mundo. Nakalagay sa Revelation yun. Scarlet Woman. Hindi ko sinasabing yun yung eksakto. But this is how the word, mga kapatid, dinadrive na tayo eh. I mean, sa daming pwedeng gawin. Pwede naman kumanta at sumayo. Pero bakit nakakonect na sa ganun? May kumukontrol dyan. Merong nasa likod niyan, mga kapatid. Hindi natin alam yung pinapalakpakan natin. Kala natin okay lang. Idolatry na pala yun. Kaya yung dalawang kamay na yan, sa Diyos nyo yan ipalakpak. Sorcery, mga kapatid. Pangkukulam. Ang pangkukulam, yan yung addiction eh. Yung drugs. Drugs kasi yan eh. Witchcraft. Pharmakeia yan sa Greek. Yan yung original niyan. Ngayon, di ba? Sa drugs, ay laganap ngayon. Grabe. Grabe, bumabaha ng drugs. Dati, ang drugs, ano sabi nila, 5 piso. Ngayon, 2 piso na lang. Sa sobrang dami. At nagmura ang drugs. Sa ibang bansa, ang cannabis ay ginawa na nilang okay nang. Alam niyo yung cannabis? Yung marijuana. Dahil gamot yan, okay na yan. Sige, sige. Sorcery yan. Nag-evolve lang siya. Naging ibang maskara lang. Pero tayo, syempre, nag-aaral tayo ng Word of God. Kaya mahalaga talaga nag-aaral ng Word of God. Hindi ka maliligaw eh. Yung mga nangyayaring ito, hindi ito ordinaryo, mga kapatid. See? Akala nyo yung mga sila Jungkook, sila Kokjong, di ba? Pinapalakpakan, mga Bini, di ba? Benny. Mas makikita mo, bakit sila sinusundan ng tao? Hindi ko sinasabing masama sila. Ang sinasabi natin, mayroong mga nasa likod niyan. Yung entertainment na dala nila, mga kapatid, para kunin o mahuk o mamagnetize rather yung tao. Yun na yung ibig sabihin ng idolatry. See? Ang entertainment naman, mawawala naman yan, bukas makalawa. Laos na ang Bini. Laos na ang Six of Spade. Spade of Six ba yun? Dati Beatles. Hindi ko alam mga pangalan. Dati sikat si FPJ, wala na siya. Tapos dumating mga kapatid, yung mga action star. Sila Robin, sila Jerry Crabal. Ngayon, wala na. Iba na naman ngayon. Wala na yata action star ngayon, no? Sino? Daniel. Sino Daniel? Daniel Padilla? Action star ba yun? See? Palit-palitan lang yan eh. Matatapos ang mga taong ito na pinalakpakan natin, yung entertainment, magpapalit lang yan. Kaya tayo, ingatan natin. That is the sin of religious sin rather. Okay? The next one ng mga binanggit dyan, yung hatred, strife, jealousy, yung galit, paghihiganti, pagkakabahabahagi, yung inggit, lahat naman yan ay kasalanan when it comes to relation. Ang tawag dyan, relational sin eh. Nilagay ni Pablo yung mga pagkakasunod-sunod, relational sin. Sa kapwa natin, naiinggit tayo, namumuhi tayo, kampi-kampi tayo, mga kapatid. Yun naman ay nangyayari din. Kaya, ano yung suma dyan? Ang suma total niyan ay, yan po ay gawa ng laman. Naintindihan niyo po? Then, the third part, yung pag-iinom. Ano pa ba yung sa dulo nun? Lutang ito eh. Kaya mo siya. Nasaan na tayo? Envy, murderous yun. Drunkenness, revelries. Sa 21, lagay mo ng aking. 21. Ayun o, kapanaghilian, mga paglalasing. Yun, kalayawan, tulad nito, tungkol sa mga bagay na ito, ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi nagsisipag o magsisipagmana ng kaharian ng Diyos.
kapanaghilian, kalayawan, paglalasing, sa self-indulgence sin naman. Ito naman yung pinapasok mo sa katawan mo. Kaya mag-ingat din kayo mga kapatid. Ngayon, sabi Pastor, wala naman dyan yung paninigarilyo ha. Wala yung vape dyan. Eh hindi pa naman invento nyo ng vape mga kapatid. Wala naman shabu dyan. Wala naman cocaine dyan. Pero dahil yan ay self-indulge, yung indulgent, ilalagay mo yung sarili mo. Sumisira sa templo ng Diyos. Yun na yun mga kapatid. Doon pumapasok yung kasalanan na yun. Sa kanila, uso na kasi inuman nung kaya nailagay. Eh kung may naninigarilyo nun, malamang nilagay din Apostol Pablo yun, mga kapatid. So ngayon, vape. Nakikita ko, mga bata pa, nagbe-vape. Dito kami nakita kong bata rito. Yung nakahubad po. Siguro, nasan si ano? Malaki lang ng konti dyan kaya ano eh. Ano pa pangalan niyo? Pamangkin. Yara, malaki lang ng konti yung lalaki. Kala mo, laki ng katawan, no? At buto-buto naman. Ang lakas mag-vape. Sabi ko, wawa itong bata. Tingin ko ito, mga 10, 11. Doon lang naglalaro edad ko eh. Pag nagkakumpag, ganun, no? Sabi ko, wawa itong bata. Wawa. 2 hanggang 3 taon lang, mga palugit sa vape, lalabas na yung sakit niyan. Kita niyo mga kapatid, wala nang lalamunan, yung esophagus niya, wala na. Yung lungs niya, wala na. Kawawa. Eh lalo pa kung bata ka. Imagine mo yan, di-develop pa lang yung katawan mo, sinisira mo na. Okay? Tigil po natin yun. Okay, eto naman daw, ang warning ni Apostol Pablo na paano to malalabanan. Ando to sa dulo, may mabigat na kagad na mensahe. Mga gumagawa nito. Hindi kayo magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin sa simpleng salita, di ka maliligtas. Yung simpleng pagsira natin sa katawan natin. Kaya nga may mga salita yung tao, ano nga, buhay ko ito. Diba? Kung ano gusto kong gawin sa buhay ko, kung magpakalasing ako, buhay ko ito. Yan yung hindi nakakaalam sa salita ng Diyos. Kasi kung alam mo yung salita ng Diyos, diyan mo maintindihan na kapag sinisira natin yung katawan natin, regardless siya na kung ano yung pagsira sa katawan mo, image siya ng ating Panginoon, hindi ka magmamana ng salita ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, rather. Hindi tayo magmamana. Bawa, yung katawan mo, san mo dinadala. Hindi naman sinasabing kasalanan maglalaro. Pero yung saan mapasok ang kasalanan? Sobrang puyat mo na naglalaro ka, yung katawan mo, mga kapatid, hindi nag-deteriorate. Nanghihina, imbis na yung gagawin mo ay productive dahil nga naabuso, nanghihina, magkakasakit. Hindi rin natutuwa ang Diyos dun eh. Nakukuha niyo po? Buhay ba kayo? Now, ano yung huling bagay? Lagay mo na king. Ito naman, ang alin? Sa espiritu, bunga ng espiritu. Yan, katuwaan. Ano ba una? Ayun, pag-ibig pa lang una. Ano yung pag-ibig? Tandaan niya mga kapatid, ito yung pinakapundasyon ng lahat ng virtue ng mga mananampalataya. Kaya inuna dyan yung pag-ibig. Okay? Ano pa? Katuwaan. Ito yung malalim na kasiyahan natin, mga kapatid, na nakaugat saan? Nakaugat sa Panginoon sa anumang sirkumstansya ng buhay. Iba yung kasiyahan sa katuwaan, sa kagalakan. Ang kasiyahan, it's more on the positive side lang yun. Na-promote ka, masaya ka. Diba? Pero pag joy, kahit di ka ma-promote, it doesn't matter to you. At least na-try mo. Masaya. Ano ko, Lord, na nalulugod ako, natutuwa ako. Iba yung bunga ng katuwaan. Iba yung bunga ng kagalakan, mga kapatid. Kahit anong sirkumstansya. May meron dyan, kapayapaan. O yan. Ang inawit natin kanina, kalayaan pala yung inawit natin kanina. Ito naman yung panloob mong nararamdaman dahil alam mo, dati kaaway tayo ng Diyos. Pero, naging friends na tayo ng Lord. Na-reconcile tayo. Yan yung kapayapaan, yung peace.
Kasi ano opposite ng peace? War. Kaaway tayo ng Diyos. Ni-reconcile tayo ng Lord. Yun yung nakuha natin sa Kanya. Kaya akala nyo ganyan-ganyan lang yung peace na yan? Nagkakaroon tayo ngayon ng panloob na katatagan. Yung inner stability kung tawagin. Dito yun, sa loob. Kita nyo mga nangyayari sa paligid, ang gobyerno natin magulo, ang paligid natin magulo, ilan ang lindol na nangyayari ngayon sa Mindanao, punta ka ng bandang Middle East, may gera pa rin, sa Western, ang tawag dito, sa Western side naman, pinagpapala po sila, but they are not contented. At dahil sa pagpapala na natatanggap nila o material blessings, ano naman nangyayari sa kanila? Dinidisregard na nila ang Panginoon. Kasi kaya nila kaya nila mabuhay kahit wala daw ang Diyos. Nakita nyo, wala kang pupuntahan sa mundong ito. Ano ba yung kasunod? Pagpapahinuhod. Diyan, pagpapahinuhod. Ito yung pasensya natin. Nakaka-injure tayo, mga kapatid. Tumatagal tayo sa mga mahihirap na sitwasyon, sa mga mahihirap na ugali ng tao, na kahit na naaasar pa sila o naaasar ka, ibig sabihin, yung pasensya mo lumalabas. Okay lang yan. Tanggap yan. Okay lang yan. Kasi ang pasensya nahuhubog yan, mga kapatid. Kapag meron ng mga masasamang nangyayari sa iyo o sadyang masamang gagawin sa iyo. Intindihan niyo? Ano pa? Papahinuod. Kagandahang loob. Ano siya? Kindness. Ano yung kindness, mga kapatid? Dati namimili tayo kung sino yung bibigyan natin ng kagandahang loob. Kanina, actually, lagi ko nakikita yung matandang yun. Doon sa may, binibilang ko ng pandesal, doon sa may 9th Avenue, liliko na ako ng 10th Avenue. May simbahan po dyan. So, bibili muna ako ng saging, tapos dadaan ako sa magtitinapay, magpapandesal na malunggay. Bili po, ganyan. Bisa 20, 15. Tapos yung, lagi doon, nandun yung matanda araw-araw. Minsan, abutan mo, minsan, di mo maabutan. Natapat talaga. Katabi ko, tapos ginagano, 15 yung pera ko. Sabi ko na sa nagpapandesal, pabili po 15 pesos. Tinatawag niya ako. Pero nahiya naman ako di bigyan. Sabi ko, 10 na lang, bigay ko 5 dito kay Mami. Binigyan ako ng tip ng lalaki. Sabi niya, alam mo, araw-araw dito, ang lakas kumita yan. Kumikita yan, mga mahigit 2,000 isang araw. Katabi niya yun, araw-araw. Sabi niya, malakas pa kumita sa kanya. Kumikita yan, 2,000 araw-araw, mahigit pa. Grabe. Kahapon, nasa Cavite kami, the same thing din, mga badyaw naman, nakakating na rin pala sa Cavite. Kasi may inasikaso kami, mga kapatid. Yung sasakyan ng presidente ng Pabats, doon kami nakasakay lang, kumain kami. Dinaanan namin, tapos kumakatok pa rin. Kwentuhan. Marami niyan dito. Marami niyan dyan. Sa Maynila, marami niyan. Sabi ni Pastor Roger, oo, doon nga sa Maynila, meron doon na picture. Bumili ng motor, brand new. Na pag-ipunan niya doon. Magkano yun, mga kapatid? Sabihin na natin pinakamura, mga 70,000. Brand new cash. Pero mo, badyaw, mga kapatid, ha? Ganun-ganunin mo lang yun. Hingi-hingi lang. Bukan nga natin magbadyaw dahil. Angat mo yung pamang gano'n. Ganun mo. Tapos ano yun? See? Alam mo, minsan, ano ka rin, imumulat ka rin ng Lord kung sino yung dapat mong bigyan eh. Di ba? Yung iba talaga, nananamantala na lang eh. See? Hindi ko nasabing masama sila, pero ginawa ng hanap buhay. So mag-ingat din kayo. Actually, DSW din ang nagsabi. Yung mga bata sa kalye na namamalimos, huwag niyong bigyan. Kasi pag binigyan niyo, mas lalo pa yan. Mas lalo pa yan. Tandaan niyo mas lalo yang gugustuhin nila yung ganyan. Inilalagay natin sila saan?
sa panganib. Kasi kung walang mamimigay sa kanila, hindi yung pupunta doon. Pero dahil may namimigay sa kanila, punta ng punta. Eh kung masagasaan pa yun doon, sino pa may kasalanan? Driver. Nakita ninyo mga kapatid. Hindi sa nagdadamot o ayaw natin magbigay. Hindi ganun ang usapin, kundi mas nakakatakot na nandun sila. Dahil buhay na yung pinag-uusapan. Kaya kayo, ingatin kayo kung sino yung mga binibigyan ninyo. Lagyan nyo ng wisdom. So, kagandahan loob. Likas naman yan sa mga Christian eh. Actually, dito rin sa same book na ito sa chapter 6. Pag tayo'y gagawa ng kabutihan when it comes to finances, sabi ng Bible mismo, unahin mo yung kapatid mo sa Panginoon. Unahin mo yung pamilya mo sa Panginoon. See? Tapos, isunod mo na sila. Tayo, nag-i-extend tayo ng tulong. Ano ba? Tapos ng kindness, goodness. Ito yung expression natin na mas matindi dahil merong aksyon na nangyari. See? Ano sabi diyan? Kabutihan. Ang kabutihan, actually ang kabutihan sa Diyos lang talaga 'yan. May isang mayaman, di ba, na binata, lumapit. Mabuting guro, ano sabi ng Panginoon? Bakit mo natawag na mabuti? Walang ibang mabuti kundi ang ating Diyos, ang ating Ama na nasa langit. Ngayon, ini-impartan lang tayo ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Wala talaga tayo yung likas na kabutihan. Galing lang to sa Panginoon. Second, we have a standard, different standards of goodness. Pwede yung mabuti sa iyo, hindi ganong mabuti sa kanya. Pwede naman yung hindi ganong mabuti sa iyo, masama naman sa isa. So, ngayon, dumating ang Espiritu ng ating Panginoon, nilagay yung standard na iyon, mga kapatid. Kaya ang kabutihan dito ay nakaangkla sa kabutihan ng ating Panginoon. So, ano yung kabutihang binigay ng Lord sa atin? Ano yung kabutihang pinakita ng Diyos sa atin? Napakadami, mga kapatid. Halimbawa, imbis na parurusahan tayo ng Diyos, pinili niyang patawarin pa tayo. Kabutihan ng Lord, hindi mo kaya yun. See? Imbis na itatapon tayo ng Diyos sa dagat-dagatang apoy, pinili ng Lord na siya yung magsakripisyo sa atin. Kabutihan ng Diyos yun. Kaya kailangan natin yung kabutihan. Bunga yan ng Espiritu Santo eh. Hindi natin magagawa yun kung wala ang Panginoon sa atin. Di ba? May mga tao na, alam mo yun, talagang, bakit kita kailangan pakitaan ng magandang bagay? Ikaw ang nanakit sa akin. Pero bakit mo ngayon nagagawa? Kasi dahil sa kabutihan ng Diyos na binigay sa iyo. Hindi mo mapapractice yan, maniwala ka mga kapatid. Hindi natin mapapractice yan kung wala tayo sa Diyos. Pwede kang magpakain, pero hindi ganun mga kapatid ang usapin. Pwede kang gumawa ng magandang bagay sa tao mo, sa tao, pero kung ang tao na yun ay gagawa ng masama sa iyo, papakitaan mo pa rin ng kabutihan, hindi kayang gawin ng tao yun, hindi kayang suklian ng tao yun. Liban na lang na siya'y nakakilala sa Panginoon, nagkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. Nagigets po ninyo? Pagtatapat, maganda rin to mga kapatid. Nakarely tayo lagi sa Panginoon, ang loyalty natin sa Lord, at naniniwala tayo na ang Panginoon ay kasama po natin palagi. Okay? Ano pa meron dyan, Kuya King? Kaamuan. O, di ba? Ito, makinig kayo. Minsan, nakakalungkot maraming mga Christian eh. Hindi maamo tingnan. Dapat maamo tayo tingnan. Tingnan mo yung katabi mo. Maamo ba yan? Kaamuan. Yung tipong malalaman, yung magaan ka tingnan, magaan yung, hindi yung, ganun ka, di ba? Hindi yung tipong lalapit pa lang, di ba? Pag, bawa, lalapit ka sa nanay mo, Nay, wala akong pera! Nay pa lang, walang pera na kaagad eh. Doon ka sa tatay mo, Tay, huwag magulo. Isang ganyan sa church, eh, no? Dapat meron tayong kaamuan. Makukuha natin yan dahil isa yan sa binigay o kasama yan sa bunga ng Espiritu Santo ng Panginoon para sa atin. I-try niya talaga. Yung di ba pag may mga tao kang kausap, yung magaan kang kausap.
Hindi mo pag nagpagkwentuhan sa iyo, ako may mga Kristiyano pa rin talaga, mga kapatid eh. Ayaw mong kausap eh. Patawarin ako ng Diyos, pero may mga ganun talagang Kristiyano eh. Kailangan mo ring turuan yung sarili mo, di, tanggapin mo siya, tanggapin mo siya. Kasi meron talaga mga Kristiyano pa. Pagkausap mo, mga kapatid, parang pag nag-start kayo ng conversation, siguro walang mga 10 minuto, ayaw mo na siyang kausap. Ano ba naman tong kausap na ito? Kristiyano ba ito? Yung laging may pinaglalaban, kahit di kayo magkaaway, parang gagawa ng eksena na kayo magkaaway para lang mag-away kayo, para may pagtalunan. May mga ganun ako nakakausap eh. Buhay pa sila hanggang ngayon. Pero, dapat nandun pa rin yung kaamuan natin. Then, ano na yon? Yan, self-control, pagpipigil. Pigilan din natin sarili natin, mga kapatid. Hindi lang sa galit, kundi yung mga, ito bang bagay na ito, yung makakasama sa kapatid ko kapag ginawa ko, pipigilan mo. Halimbawa, ito didiretsuhin ko kayo. Huwag nyo rin sanaying mangutang ng mangutang. Pigilan nyo rin yung sarili nyo mangutang ng mangutang. Minsan nagkakasiraan dyan, mga kapatid. Nakukuhanin nyo? Magtiis tayo minsan. Magtiis tayo minsan. Um, Pigilan natin yun minsan. Ano mapipigilan natin? Kahit na minsan nasasaktan tayo, pigilan natin yung galit natin. Although yung iba, mga kapatid, kailangan mo ito ilabas. Wag. Wag. Makakasakit ka lang. Kaya nga dito, isa sa bunga ng Espiritu Santo sa atin. O kasama, rather, sa bunga, kaya mo na ng self-control. Kailangan ma-master natin to. Actually, ito yung isa sa mga napakagandang bigay or gift o bunga, ng fruit of the Spirit. Isa yan talaga. Mahirap ang pagpipigil sa sarili. Maniwala po kayo. Manggigigil ka talaga. Yung nagnakaw lang sa amin, gigil na gigil ako. Talagang, ay, grabe. Gusto na tayo, King? 24. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh, the passions, with its passion. And then, pinako sa krus ng mga nakikristo Jesus ang laman, nakasama ang mga masamang kita at mga kahalayan na ito. So, nakapako na yan. Ibig sabihin, patay na. Yan yung sinasabi natin kanina. Always remember, hindi na tayo sa kita, hindi na tayo sa kahalayan, hindi na tayo sa masamang kita ng lamang ito. Pag nakapako na yan, hindi na yung makaporma. Nakita na ba kayo nakapako na maarte? Walang ganun, mga kapatid. Nakapako ka, wala ka ng arte-arte doon. Minsan yung mga Kristiyano, arte-arte. Hindi ka pa nakapako. Sabi mo sa kanya, pag ganun pa umarte, hindi ka pa nakapako. Kailangan natin ipako yung laman. Pag ikay nakapako, nakahangka, talagang survival. Yung hinga mo, bibilangin mo. Alam mo, maging ano ka pa doon, maging magagalit-galitan. Hindi. Intindihin mo na siya. Nakapako ka eh. Wala ka na magagawa doon. Ang pagpapapako dyan, mga kapatid, pagpatay talaga sa laman natin. Okay? 25, Kuya King. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, ay mga silakad naman tayo ayon sa Espiritu. So, we have to live and walk with the Spirit. And the last part, pusin na natin. Hanggang 26 lang naman yan, di ba? Huwag tayong maging mga palalo na tayo nangag, mumungkahihan sa isa't isa, nangag-iinggitan sa isa't isa. Grabe, no? Sakit pala yan ang Galasya. Okay, may inggit. Kasi, bawa, pinagpala yung kapatid mo sa Panginoon, huwag ka maiinggit. Kasi parte ng pagpapala niya, pagpapalaing ka rin eh. Bawa, binigyan sa sasakyan. Papagamit niya yon. Sino ba sasakay doon? Ang church. Ikaw, makakasakay ka doon, pero mo, makakalibre ka. Huwag ka maiinggit, Lord, ba't siya may sasakyan? Maplatan ko sana. Huwag doon, di ba? Bakit ako hindi ng ganito? Wag.
Matuwa ka, Lord, pagpalain niyo pa po siya, Panginoon. Malay mo, maging dalawa sasakyan yun, ibigay yun sa iyo isa. Yung isang gulong. Okay? So, tayo mainggit, nangagmumungkahi, kahian sa isa't isa. Pag tayo maiinggit sa isa't isa. Pag may mataas sa inyo na achieve o kaya narating, kapatid mo yan eh. Ako, si Pastor Gani, sila Ian, mga kapatid ko, pag naging presidente ng Pilipinas yun, ako unang matutuwa eh. Pag yumaman yun, ako unang natutuwa eh. Lahat sila may sasakyan. Si Gani, may sasakyan, tutuwa ako. Si Ian, may sasakyan yun. Masaya ako nun. Minsan, ko. Sino ba si Aisa, may sasakyan yun. Diba? Ako, may sasakyan ako. Motor. Sasakyan din naman yun ha. Diba? Ano ba? Si Irene, ay wala sasakyan si Irene. Baka bumili yun. Pag bumili yun, iwan dito, sino gagamit nun? Ako rin. Diba? Wag. Parang ganyan yan sa loob ng church. Naintindihan niyo po? Ang tagumpay ni Sister Darin, tagumpay yon ni Sister Isle. Naintindihan niya? Tagumpay yon ni Sister Mariel. Tingnan niyo mga tagumpay ninyo. Di ba? Kitang-kita ang mga pagpapala ng Diyos sa inyo. Amen? So, mga biyaya ng Lord yan. Yung tagumpay ni Sister Merlin, tagumpay natin yun. Huwag kayo maiingit. Pag nalinisan yung kamay mo, di ba? Oh, ang ganda ng kamay mo. O kaya paa mo. O kaya yung mukha mo, nalagyan ng ilong mo, di ba? Yung ilong mo medyo lapad. Napatangos. Matutuwa ka. Yung buong katawan, masaya. Ginaganon-ganon mo yun. Kumusta? Tapos na. Masaya yung buong katawan. Hindi maiinggit yung hindi maiinggit yung kamay. Ikaw lang nakikita, tanggalin ko yan. Hindi. Ang gagawin ng kamay, iniingatin natin. Ganun yun. Tapos, halimbawa, dito, ganyan-ganyanin mo kayo para gumanda. Ganon din sa church. Okay? Kasi hindi lang tayo miyembro rito, mga kapatid. Magpapamilya tayo dito sa totoong buhay when it comes to spiritual. Sa ayot sa gusto mo, kapamilya mo, ang katabi mo. Kahit ano pa yan. And with that, purihin natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Pray po tayo mga kapatid. Lord, pinupuri ka po namin, Panginoon, sa gabi to, Lord. Maraming po salamat sa mga nireveal niyo sa amin yung gabi, Panginoon, sa mga turo niyo po, Lord. Salamat po at pinali niyo po kami sa katotohanan. And nireveal niyo po sa amin ang totoo, Panginoon. At maraming po salamat sa salita niyo, Lord, na palagi namin binabasa, Lord, para sa araw-araw namin, Panginoon. Hindi lamang sa pagkain ng buhay ng tao, Lord, bagkus sa salita niyo rin po. Lord, humingi po ako ng patawad, Panginoon, sa mga nagagawa namin, Panginoon, sa araw-araw, Lord. Sa mga hindi rin po namin sadya, Lord. Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, na ingatan niyo rin po kami sa pag-uwi, Lord. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, Panginoon, in Jesus' name. Amen.